Mabuhay, kumusta kayong lahat? Ngayong araw na ito ay pag-aaralan natin. Natatalakayin ko sa inyo ang panitikan sa panahon ng Amerikano. Simulan natin ito sa panalangin. Panginoon, salamat sa araw na ito. Salamat sa buhay, biyaya, karunungan at kaalamang binibigay mo. Panginoon, dalangin ko ang iyong gabay sa pagtalakay ng araling panitikan ng Pilipinas. Maisa po sinawa ang kahalagahan ng paksang ito, matimo sa isipan ng mga nakikinig at nagbabasa ang bawat salitang makabuluhan na maaari nilang magamit sa hinaharap. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang ating panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bakit nga ba kailangang mag-aral ng panitikan? Yun yung malaking katanungan. Kailangan nating mag-aral ng panitikan upang makilala ang ating sarili bilang Pilipino at matalos ang minanangyaman ng isip at talino ng pinanggalingang lahi. Tulad ng ibang lahi sa daigdig, tayo'y dakila, marangal, sa tradisyong sandigan ng pagkakabuo ng ibang kulturang nakarating sa ating bansa. Kailangang pag-aralan ang panitikan upang matanto ang mga kakulangan sa pagsulat, makapagsanay pa, maituwid at mabago pa. Kailangang pag-aralan ang panitikan upang makilala at magamit ang kakayahan sa pagsulat at magsikap na malinang mapaunlad. Kailangan nating mag-aral ng panitikan lalong higit sa lahat ay maipamalas ang pagmamalasakit sa ating sariling panitikan. Meron tayong sariling panitikan. Bilang mga Pilipinong may pagpapahalaga at pagmamahal sa kultura ng ating bansang sinilangan, ang bansang Pilipinas. Pag-usapan natin ngayon ang panitikan sa panahon ng Amerikano. Ang panahong yun ay hindi gaanong naging mahalaga sa manunulat na Pilipino kung hindi pa rin sila ganap na malayang makasulat. Yung mga nais nilang isulat talaga. Katulad daw ng isang maliit na ibong matagal na nakulong, nang bigyan ng laya na lumipad, ay nasiyahan muna sa palipad-lipad sa labas ng hawla at hindi na makapangahas lumipad ng malayo. Ganun ang paglalarawan. Para sa mga manunulat na Pilipino, ang pinakamahalagang naganap ay nakawala sila sa galamay ng kaisa-isang paksa. Ibig sabihin ng kaisa-isang paksa, yun at yun lang ang tema na maaari nilang talakayin. Yun ay sa panahon ng Kastila at ito ay ang pagpurit, pagbibigay karangalan sa kanilang relihiyong Kristyanismo. Kahit na nga sila ay ginapusan ng bagong Panginoon ng mahigpit na tanikala, yun yung tinatawag na batas ng sedisyon. Makasusulat sila ng tungkol sa kahit na ano, lalo na ang tungkol sa pang-aabuso at pananampalasa ng kanilang mga dating Panginoon, ang mga Kastila. Okay. Karagdagan dyan, sa ilalim ng batas sedisyon ay hindi sila maaaring magsulat ng lantaran. Bawal ilabas, kumbaga, ni sa paraang pahiwatig o yung tinatawag na pasaring, parinig ng kahit na anong makapagpapaalab sa damdaming makabayan na may paglaban sa mga Amerikano. Bawal magsulat ng laban sa mga Amerikano, laban sa kanilang pagmamalabis, laban sa mga layuning hindi naman pawang kapakan ng Pilipino. Ibig sabihin, ang mga layunin nila ay hindi naman para sa mga Pilipino, kundi para sa pansariling kagustuhan lamang. Mahati ang panahong 1901 hanggang 1942 sa tatlo. Una dyan, panahon ng paghahangad ng kalayaan. Yan yung panahon na ang bawat Pilipinong manunulat ay naghahangad ng kalayaan. Pangalawa ay ang panahon ng romantisismo sa panitikan. Pag narinig natin ang romantisismo, yan ay patungkol sa purong pag-ibig lamang. At ang pangatlo ay ang panahong makasariling pamamahala. Okay? Isa-isahin natin. Sa tanglaw ng kasaysayan,
paumanhin na medyo bumagal. Sa tanglaw ng kasaysayan ay higit ngayong maliwanag ang pagsusuri sa mga naganap ng panahong yun. Nabigyan ng kalayaan ng mga Pilipino, subalit katakataka na may malaking balakid na humahadlang sa pagsupling ng panitikang makabayan. May balakid, may harang, may pumipigil. Unang-una, dapat na sumibol na uri ng panitikan sa panahong iyon ay nakukulayan ng nasyonalismo. Pag sinabi nating nasyonalismo, ito ay pagmamahal sa bayan, sariling kalinangan. Ibig sabihin ng sariling kalinangan, sarili niyang kaalaman, sarili niyang pagpapataas ng kaalaman, at panitikan at wika. Okay? Karagdagan pa dyan, totoong ang dula ay ginamit ng mga manunulat upang ipahayag ang kanilang mga paghihimagsik o paglaban, tulad ng masasaksihan sa Tanikalang Ginto ni Juan K. Abad at isa pang akda ng Kahapon, Ngayon at Bukas ni Aurelio Tolentino. Subalit dahil nga sa batas ng sedisyon, bawal ang rebelyon, at dahil sa pangangalaga ng mga Amerikano sa sarili nating kapakanan, kuno, at sa katuparan ng kanilang mga makasariling layunin na naiba na ang takbo ng panitikan. Dumako tayo ngayon sa romantisismo, panitikan. Naging isang mabisang kasangkapan ng mga Amerikano ang pagpapalaganap ng romantisismo sa kanilang lahatan at mabilisang pagbabago sa katutubong kamalayang Pilipino. Siyempre, mabubuhay talaga ang diwa ng mamamayang Pilipino, ng mga manunulat. Kasi pag-ibig, tumutukoy yan sa pag-ibig. Pag sinabi nating romantisismo, ito ang uring nahihinig na romantisismo ng kanluran. Lubhang emosyonal, malabis ang pagka-moralistiko. Ibig sabihin ay at nakatuon sa pagpapahalaga, malalim na pagpapahalaga. At sadyang sumusumang o sumusuong sa hindi kayang abutin ng isipan. Dumadakila sa kagandahan. Kaya nga 'di ba purong pag-ibig at kagandahan, kapangyarihan ng kalikasan. Gumagamit ng kagandahan, matayog na imahinasyon o guni-guni at bumabandila ng tungkol sa kalayaang pang-sarili. Masasabing bagamat dinampot ng panitikang Pilipino ang romantisismong banyaga, ay hindi naman talaga lubos-lubusan. Ibig sabihin, hindi totally. Isang katangian ng manunulat na Pilipino ang kakayahang ihalo ang hiniram. Ibig sabihin ay yung natanggap yung hiniram lamang na pamamaraan. Nakatulad daw ng romantisismo, pero sa kanilang pansariling elemento na angkop lamang sa kulturang Pilipino. Kung ano ang meron sa kulturang Pilipino. Ano ba ang mga tradisyon at paniniwala meron ang Pilipino. Kung tatalakayin ang mga katangiang romantiko na napapaloob sa pampanitikang sulati noon, unang-una na masasabing nagasgas ng husto ang paboritong paksa, ang pag-ibig. Pag sinabing nagasgas, ay naluma, paulit-ulit na lang. Sa tuwi-tuwi na binibihisan lamang ng iba't ibang anyo at kulay. Ito'y patungkol pa din sa pag-iibigan ng isang mahirap at isang mayaman na hindi natin maitatanggi na hanggang sa kasalukuyang panahon ay nararamdaman natin sa mga pelikulang Pilipino. Okay? Ang mga gantong kalakaran ng paksa ay malinaw na mababaka sa mga kwentong lumitaw sa kalipunan ng mga kwentong ginto. Yan. Katipunan niya ng mga pinakamahuhusay na katha mula noong 1925 hanggang 1935. Ito'y tinipon at ipinilagay na mahuhusay ni Clodoaldo del Mundo at Alejandro Abadilla. Pinagtuunan nilang dalawa. No. Isa pang katangian ng panitikang romantiko ay ang pagpaksa sa katutubong buhay. Katutubong buhat sa mga lalawigan, lalo na sa mga malalayong nayon. Sa isang tagalungsod na mababasa, ito'y tila ba isang pagganyak na iwanan na nila ang buhay na iyon at lasapin ang sarap ng buhay sa piling ng mga bukiring namamango sa hinog na palay,
May kalabaw sa ilalim ng punong mangga, nangangasab-ngasab at kontentong-kontento na para bang walang problema. Pinalutang din ang mga tauhang kahanga-hanga, ang maiinam na mga katangian o yaong tinatawag na mga romantikong bayani. Sa ibabaw ng lahat ng ito, ang panitikang romantiko ay nakasentro sa pagbibigay ng aral, batay sa mga ipinangangaral ng relihiyong Kristyanismo. Kumbaga sa tuwina, ikinikintal sa isipan na ang masamay pinarurusahan at ang mabuti tumatanggap ng karampatang gantimpala. Pag-usapan natin ngayon ang mga samahan ng mga manunulat. Mahati ang panahong ito batay sa mga itinatag na samahang manunulat noong Aklatang Bayan 1900 hanggang 1921 at Ilaw at Panitik naman noong 1922 hanggang 1934. So simulan natin sa panahon ng Aklatang Bayan. Sang-ayon kay Lope K. Santos, ang maikling katang Tagalog ay matutunto na nagsupling sa anyong panitikang tinatawag na pasingaw. Ang pasingaw daw ay kadalasan tungkol yan sa mga dalagang hinahangaan, nililigawan, sinasamba ng lihim, o kabaliktaran, pinarurunggitan dahil nais tawagan ng pansin. Pansin ang alin, kapintasan sa pag-uugali o sa itsura ng dalagang yon. Kaya ang kadalasang nagsusulat nito ay mga lalaking manunulat na nagkukubli, ibig sabihin nagtatago sa ilalim ng mga sagisag. Dahil na rin sa kasilanan ng mga paksang tinatalakay nila. Okay? So, ang pasingaw daw ay naging dagli. So, sa tiyakang pagbibigay ng kahulugan, ang dagli ay isang maikling salaysay lamang yan na ang layunin ay mangaral, mamuna o magpasaring at manuligsa. Tingnan natin. Yumabong ng husto ang tula sa panahong ito ng Aklatang Bayan. Masasabi na ngang sa lahat ng panitikan ng panahong iyon ay sa tula na naig ng ganap ang romantisismo. Siyempre pa, maugong at unang-una sa lahat dyan ay walang iba kundi si Francisco Balagtas. Sabi nga, hindi may ikakailang produkto ng kanyang panahon. Sa kanya nagpasimula ang lahat-lahat. Sa kanyang mga isinulat, hindi nasunog at sumapit sa kamay ng mga sumunod na henerasyon. Ibig sabihin na ipasa, ito ay mababakas ang labis na sentimentalismo ng kanyang panahon. Diba? Litaw na litaw ang kanyang damdamin, mga karaingan sa kanyang mga akda. Isunod natin dyan ay si Jose Corazon de Jesus. Si Jose Corazon de Jesus ay tinaguri ang makata ng puso. Ang siyang higit na kanino man ay nakamana ng korona at sentro ng pensil at papel ni Francisco Baltazar. Hindi kailanman magiging ganap ang anumang pagsusuri ng tulang Pilipino sa kahit anong panahon, kung hindi babanggitin ang pangalan ni Jose Batute, ang makata ng puso. Lope K. Santos, ang tinaguri ang makata naman ng buhay. Sa kanyang mga tula, mababakas ang pagkamakata sa pamamagitan ng pagbanggit sa mga bagay-bagay sa buhay, lalong-lalo na iyong nauukol sa pangkalahatang bagay sa paligid. Dalubhasa ang panulat ni Lope K. Santos sa paglalarawan ng kahit na itinuturing na walang kwenta at di pansing mga bagay. Hindi rin lumihis si Lope K. Santos sa kalakaran ng pangangaral. Nandiyan ang pangangaral. Katunayan, may kalipunan siya ng mga kwentong tula na hango sa mga katutubong salawikain. Yan ay si Lope K. Santos. Iba pang mga manunulat, si Pedro Gatmaitan, nagpakita ng pag-unawa sa kalagayan ng panlipunan ng kanyang paligid. Taong 1913 ng kanyang paksain ang tungkol sa maselan na temang nauukol sa lipunang feudal. Sumulat din siya ng mga nauukol sa pagmamahal sa bayan. Sumunod dyan ay si Enigo Ed Regalado. Yan yun sa panahong 1855 hanggang 1896. Siya ay isa ring kwentista.
nobelista, at mamamahayag, ngunit ang buong linamnam at tamis ng kanyang pagkamulat ay sa kanyang mga tula malalasap. Tinalakay niya sa kanyang mga tula ang buhay sa daigdig, ang mga bagay-bagay sa kapaligiran at ang mga di magpapasubali ang katotohanan ng buhay. Karagdagan pa dyan ay si Florentino Collantes noong 1896 to 1951. Kapanahon niya ni Jose Corazon de Jesus at mahigpit niyang nakaagaw sa titulong Hari ng Balagtasan. Sumunod dyan ay si Julian Cruz Balmaceda, 1885 hanggang 1947. Kilalang mandudula, mananalaysay, nobelista, mananaliksik, wika at makata. Siya ay naging patnugot ng surian ng wikang pambansa hanggang sa mamatay sa taong 1947. Okay, dumako naman tayo ngayon, pag-usapan natin ang nobela. Inilalahad sa nobela o katambuhay ang kawil-kawil na mga pangyayari sa buhay ng mga tauhan. Ang mga kawil-kawil na pangyayaring ito ang siyang bumubuo naman sa isang tiyak na balangkas. Ibig sabihin ng balangkas yung pagkaayos, pagkakasunod-sunod. Ang pinakapangunahing sangkap ay ang mahigpitang pagtutunggali ng mga hangarin ng pangunahing tauhan at ng iba pang mga tauhang may iba namang hangarin. Masasabing ang nobela ay unang ganap na nakakita ng liwanag sa pagsisimula ng panahon ng Aklatang Bayan noong 1900. Maalala natin, ang nobela ni Rizal ay Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Kung siya ay ipinanganak noong 1861, 70, 80 o mga 1890s. Sa panahong yon, nang naisulat ang kanyang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, papasok na ng 1900. Konti na lang. Sa loob ng panahong ito na sumasakop ng 20 taon, mahigit na 50 nobela, ang dami. 50 nobela ang nasulat at halos lahat ng ito ay orihinal na may akda. At hindi siya hango sa mga katahang buhay na Ingles at Kastila. Pag-usapan naman natin ang dula at dulaan. Sorry. Dalawang uri ng paghihimagsik ang ipinamalas ng mga mandudula sa kanilang mga sinulat. Ang unay, paghihimagsik sa kalupitan at pagmamalabis ng mga Kastila. Ito ang uri ng pinaka makabayang hangad ng mga Amerikano. Ang labis nilang ipinagbawal sabihin pa ay ang paghihimagsik sa pamamagitan ng panulat laban sa pamahalaang Amerikano. Ayan, kilalanin natin ang mga manunulat ng dula. Unahin natin at nangunguna sa lahat ay walang iba kundi si Severino Reyes. 1861 to 1942. Yan yung haba ng panahon. Taong 1902, nang simulan niyang mag-ukol ng panahon para sa pagsulat at pagpapaunlad ng dulang Tagalog. Para sa kanya, ang moro-moro o komedya, pag sinabi nating moro-moro, yung mga dula na paglalaban ng mga Kristiyano at Muslim. Na sa dulo, nagwawagi ang mga Kristiyano. Sa moro-moro o komedya ay walang idunulot na anumang kapakinabangan sa mga manunood. Kaya't pinagsikapan niyang ito'y palitan ng inaakala niyang higit na mapagkukunan ng aral at karikitan ng sambayan ng manunood. Mula nang pasukin niya ang makabagong uri ng dulang Tagalog, yan, dulang Tagalog na ang sarsuela. Pag sinabi nating sarsuela, ito ay dula na umaawit at sumasayaw. Wala nang dulang nakahigit sa kanya. Siya na ang may akda. Siya ang may akda ng pamosong walang sugat. Napakagandang dula. Maaari niyong basahin yan sa mga susunod na araw para o mabalikan kung nabasa niyo na, basahin niyo muli at makikita niyo doon kung ano ba ang nais ipahayag ni Severino Reyes o nais ilarawan. Sunod ay si Patricio Mariano, 1877 to 1935. Siya ay nakapag-ambag naman sa iba't ibang larangan ng panitikang Pilipino. Kinilala hindi lamang sa pagsusulat ng dula, kundi gayon din sa pagiging isang batikang makata. Mahusay din siyang bumigas, mamamahayag,
nobelista din at tagapagsalin pa ng mga sulatin mula sa wikang Kastila. Yan ay si Patricio Mariano. Okay. Pagkatapos nilang dalawa ay pag-usapan naman natin ang balagtasan. Okay? Ito ay isang patulang pagtatalo o debate na higit na nakilala sa pagtangkilik ng dakilang sinse, isang guro, o parang guro, pagtuturo ng sa larangan ng tula ng Panginay na si Francisco Balagtas Baltazar. Ang kaunang-unahang balagtasan daw ay ginawa sa Bulwagan ng Instituto de Mujeres noong 1924. Ang mga nakatalang nagtagisan ng talino ay sina Jose Corazon de Jesus at Florentino Collantes. Yan dalawang yan ang talagang naglalabanan. Pero syempre, makikita natin na talagang mas angat si Jose Corazon de Jesus. Okay, balagtasan balitaw. Isang anyo ng dulang Cebuano yan na pinagsanib. Pinagsanib niya ang duplo at balitaw. May mga pagkakataong ang banghay ng pagliligawan sa balitaw ay nagiging sandigan ng pagtatalo sa isang paksang hindi romantiko. Yan, papasok yan sa duplo. Ang duplo, bagong naging duplo, ay karagatan muna. Okay? Sa balagtasan pa din, meron tayong tinatawag na batutian. Isa yung mimetiko at satiritikong pagtatalong patula. Pag sinabi nating mimetiko, yan yung panggagaya. Satiritiko, ang ibig sabihin naman yan ay yung pag-uyam. Ano yan? Parang, yan, pag-uyam, parang pang-aasar. Satiritikong pagtatalong patula na may kahirian ng sandula na pinangalanan sa Makatang si Jose Corazon de Jesus na higit na kilala sa gisag na panulat na Joseng Batuti. Pagkatapos ng batutian, Bokanigan o Bokanigan. Isa ring mimetikong pagtatalong patula iyan na nagbuhat naman sa pangalang Pedro Bocanig na itinuturing na ama ng panulaang Ilocano. Kawig din ito ng balagtasan at batutian ng mga Tagalog. Tingnan natin, may isa pa. Ang kresotan. Isang mimetiko pa din yan na pagtatalong patula, buhat naman sa pangalang Crisostomo Soto. Siya ay kinalalang ama ng panulaang Pampango. Isa itong pagtatalong kahawig pa rin ng balagtasan, batutian ng mga Tagalog at bukanigan ng mga Ilocano. Okay. Ngayon naman ay dumako tayo sa panahon ng ilaw at panitik. Ang panahon ng ilaw at panitik ay nagsimula sa paglitaw ng Magazine Liwayway. Magazine. Yan ay kalipunan. Ang nilalaman ng Magazine Liwayway ay mga kalipunan ng kwento, mga tula. Noong 1922, ito'y nakilala muna sa tawag na Photo News noong mga unang taon nito bago siya naging liwayway. Maliwanag na mababakas sa mga pangyayari ang paglitaw ng Magazine Liwayway ay nagdulot ng di gaanong pampasigla sa panitikan. Hanggang sa mga sumunod na panahon ay patuloy itong nanatili sa sirkulasyon. Ibig sabihin talagang sikat na sikat, tinatangkilik ng lahat. Habang ang ilang nauna o kasabay ng magazine yan ay naglaho na lamang parang bula. Ganon talaga. So may nangingibabaw at may bumabagsak o may nakakalimutan. So siguro nakikita ng mas naaaliw ang mga tao na basahin 'yon dahil mas marami silang napupulot. So, ang panahon ng ilaw at panitik ay nagwakas sa taong 1932. Sa pagkakatatag ng panitikan, isang kapisanang itinuturing na siyang sakdalista at aristokrata ng panulatang Pilipino. Katangian ng panitikan. Tinatawag itong panahon ng pagpapalaganap o popularisasyon, popular. Sa panahong ito, patuloy pa rin kinawiwilihan ng mga mambabasa ang mga kwentong nauukos sa tapat at dakilang pag-ibig.
Ibig sabihin, namayani pa rin ang romantisismo bagamat masasabing may mga manunulat nang nagkaroon ng pag-iisip at lakas ng loob na kabakahin ito at gumawa sila ng mga hakbang upang iangat ang pamantayan. Ibig sabihin, tumaas ang antas, pataasin ang kilatis ng mga nasusulat sa panahon na yon. Okay. Sa maikling kataman, sabi na rin masigla at masigabong pagsulat at pagtanggap ng sambayan ng Pilipino sa maikling katha, bagamat patuloy ang pamamalasak ng romantisismo. Ibig sabihin ng pamamalasak ay kalat pa din. Marami pa rin tumatangkilik, marami pa rin sumusulat. Dahil sa parolang ginto ni Clodoaldo del Mundo, nagkaroon ng pagpili sa mga akda. Sa palagay niya ay pinakamagagaling na katha ng mga buwan at taon. Dahil sa 9 na taong ito ng matiyagang pagsala, wow, 9 na taong pagsasala ni Del Mundo sa inakala niyang pinakamahusay na maikling katha, masasabing tumaas nga ang kilatis ng maikling katha. Nagkaroon ngayon ng inspirasyon ang mga manunulat at naging masigla sila. Nagkaroon sila ng matibay na dahilan upang paghusayan pa ang pamamaraan ng kanilang pagsulat. Naging mas ganado sila na palawakin ang tema, na kung saan hindi naman pawang sa pag-ibig lamang nakatuon. Pag-usapan ang tula, sa paglabas daw ng magazine Liwayway noong 1922, ang siyang higit sa lahat ay nagpasigla sa mga sangay ng panitikang Pilipino, partikular na dyan sa tula. Okay. Mga tumatak na makata noong panahong yon, Amado B. Hernandez, siya ang tinaguriang makata ng manggagawa. Ang kanyang mga tula ay naglalantad ng tinatawag na kamalayang panlipunan. Kamalayan, ibig sabihin nagigising ang diwa ng mga Pilipino. Nagkakaroon sila ng kaalaman, ng kaliwanagan. Tinatalakay niya sa kanyang mga tula ang iba't ibang bahagi ng buhay. Tao, makina, bayani, gagamba, langgam, panahon, pati aso. Naging tema niya. Okay? Naging paksa niya. Sumunod dyan, isa pang Makati, si Julian Cruz Balmaceda, itinuturing na haligi. Wow. Pag sinabi mong haligi, isa siya sa pundasyon ng panitikang Pilipino. Siya'y isang makata, mahusay di magsalita, mandudula, kwentista, mangangatha, dalubwika. Ibig sabihin ng dalubwika ay mahusay sa mga wikain, dalubhasa sa wika, at ang pinaka sa lahat, naging patnugot siya ng surian ng wikang pambansa. Isa pang makata si Ildefonso Santos, sinangaan siya sa kanyang panahon bilang makata. Ang kariktan daw ng kanyang mga pananalita, ibig sabihin, kung papaano siya magsalita, kung papaano niya pabulaklakin, kung papaano niya palawakin, gumagamit siya ng retorika at gumagamit din siya ng balarila. Kasi, sabi dyan, kakambal nito daw ang katayugan ng diwang ipinahayag. Litaw sa kanyang mga akda, ang mga patungkol niya, ang pagpapakahulugan niya sa nais niyang iparating sa mambabasa. Okay, ang nobela, tunay na ang paglitaw daw ng magazine Liwayway sa panahong ito din ay nagbigay ng pagkakataon sa mga nobelista na makapaglathala ng pagyuyugto-yugto ng kanilang mga isinulat. Ay, pag sinabi natin nobela, yugto-yugto ng mga pangyayari, mahaba. Diba? Mahabang panahon ang gugugulin para basahin. Sa pagbibigay daw ng gantimpala sa mga maririkit na maikling katha ng taon, hindi daw gaanong naging masigla ang pagtanggap sa mga nobela. Sa aking palagay, dahil nga medyo mahaba, yung iba ay nababagot basahin, pwedeng ganun. So ang dula, kung gaano kasigla ang pagtanggap ng sambayan ng Pilipino sa mga sarswela, masaya kasi ang sarswela, may awit at may sayaw, noong taon ng mga Amerikano o sa panahon ng Aklatang Bayan, ay siya naman daw panlalamig nila sa panahon ng ilaw at panitik. So nanlamig ang dula, ganun din ang nobela. Hindi masisisi ang mga mandudula sa panahong ito sapagkat ginawa nila ang makakaya upang mapanatili ang sigla ng mga dula. Subalit,
Sadyang ang pagbabago ay dala ng panahon. Kaya nga 'di ba, nagbabago ang panahon. Tandaan natin palagi 'yan. So sa kabuuan, tunay na ang mga Pilipino ay may angking talento. May talino, may husay. Naipakita 'yan ng napakaraming manunulat sa tinalakay natin. Sila ay nagsumikap makabuo ng mga sulating makapag-aambag sa kasaysayan ng panitikang Pilipino. At syempre, nararapat lamang nating ipagmalaki at ipagpatuloy. 'Di ba? Kung ano ang kaalaman meron tayo, palaguin natin. Ibahagi natin upang isang araw, maaaring isa ang pangalan natin sa mga nasusulat sa kasaysayan. Salamat sa Panginoon sa araw na ito. Maraming salamat sa inyo naway meron kayong napulot. Paalam!